mga bata pa. At hindi natin sila makokontra sapagkat hanggang doon lang po sila. Di ba? Ang mga magulang natin. Hindi na sila, hanggang doon lamang sila, kaya hindi natin sila makokontra. Hindi natin sila mapapalitan. Mapapalitan po lang natin ang ating sariling saloobin, ang ating sariling reaction sa kanila. At yun po ang tamang pamamaraan upang igalang at mahalin sila. Hindi po natin sila babastusin or hindi igagalang o ano paman. Subalit sila ay ating pakikinggan at gagawin kung ano yung sinasabi ng tama at yung kung ano yung mali ay hindi na natin igigiit pang mali para hindi sila masaktan. Yun ang ibig sabihin ng may paggalang at may pagpapakumbaba. Dahil kapag tayo tumayong mas para bang pinakikita natin mas marunong pa sa kanila at ini-stress pa natin na mas marunong tayo sa kanila, ay nakakasama ng loob sa kanila, baka mamatay silang may bitter heart, ika nga natin. So ito ang pamamaraan na sinasabi ng unang pagbasa na kailangan meron tayong paggalang sa ating mga magulang at itong paggalang at pagmamahal na ito ang siyang nakababawas sa ating mga kasalanan. Sa larangan naman ng mga pagmamahalan ng mga magkakapatid, alam natin na ito nga talaga ang pinakamahirap. Kagaya na sinabi ko kanina, napakahirap magmahalan sa pamilya, lalo higit kung mayroong mga pinagtatalunan at hindi ito pinapaboran ng ating mga magulang na dapat pantay-pantay ang ating mga pagsasamahan sa ating magkakapatiran. Kaya kung minsan mismo mga magulang nakakatulong pa sa ating pag-aalitan. Di ba? Dahil sa tayo ay pinapabura, may mga favorite ang mga magulang natin. Na sana huwag na mangyari sa atin to pag naging magulang tayo. Sapagkat hindi kagaya na sinasabi nito, huwag nating dikdikin ang mga nasa baba na nga at yung mga magagaling sila pa ating pinupuri ay sila pa ang lalong nandidikdik doon sa mga hindi nakakabuti o nakakaangat doon sa mga magkakapatiran. Kaya ang kagustuhan ng Panginoon ay dapat pantay-pantay ang ating paningin. Kaya nga, kinakailangan naroon yung grasya ng Panginoon sa ating pakikipag-ugnayan sa ating magkakapatid. Kaya hindi lamang dito sa larangan ng pamilyang blood relations, ika nga natin, kundi sa ating pamilyang mas malawak, ang ating Panginoon ay nag-uudyok sa ating maging mapagmahal hindi lamang sa pamilya natin na sabi natin blood relations, kundi sa ating pamilya nito ngayon. Where does the Lord call us to be holy now? Saan tayo tinatawag ng Panginoon para maging banal ngayon? Dito po. Dito sa pamilyang ito ng Panginoon Diyos. O sa pamilya ng iyong flat, na kung lahat kayo ay mga binyagan kay Kristo, doon po ang inyong mga pamilya ngayon. Napakaganda kung yung otoridad. Ang tawag niyo sa inyong sa inyong head doon sa balabait ba 'yon? No? Yung balabait niyo, tinuturing ninyong magulang 'yon, ha? Pag tinuturing niyo magulang 'yon at ikay na may gumagawa bilang isang magulang, napakaganda sana ng samahan, di ba? Eh kung ikay nagko-command lahat doon sa kanila kung ano yung gagawin nila, kung kailangan mag-check attendance ka pa, narito ka ba, dito ka dapat, ha? Huwag kang aalis. Abay, hindi na ho maganda 'yon, di ba? Para bang nag-check in attendance ka at ikaw nagpo-control sa buhay ng mga tao doon sa flat, dapat mayroong tinatawag nating spirit of freedom and spontaneity. Respect and sabihin natin respect and love for each other. Kailangan mo yun bilang mga magkakapatid kay Kristo. Hindi mo ho sila sabihin nating alila or ginagawa ng favor. In fact, sila nga gumagawa ng favor sa iyo dahil nagre-rent sila sa iyo. Di ba? So kailangan magtulungan kayo, magmahalan tayo, magdalangan tayo, at mag-respect tayo ng schedule ng bawat isa. Ang mahalaga lang, magbayad sila. Di ba? Di ba? Hindi ba mahalaga yon? Mahalaga lang, ibig sabihin, hindi ho yung perang mahalaga. Ang mahalaga, gagawin mo ang responsibilidad mo doon sa pamilya mong iyon. Kagaya ngayon dito, yan, pupunta na ho tayo sa ating okasyon ngayon kung bakit tayo nasa labas, special ang ating dahil magkakaroon na ho tayo ng ating mga magulang, hindi ho magugulang ha, mga magulang dito sa ating asosasyon na mga nag-o-organize para sa ikabubuti ng pagpupuri sa Panginoon Diyos at pagsisilbi sa kapwa natin dito sa Panginoon. No, magkakaroon tayo ng mga set of officers, sila po ang sasabihin natin magiging mamumuno, mga magulang natin sa pamilya natin dito upang i-organize tayo at mas maging maganda ang ating pakikipag-ugnayan, pakikitungo sa Panginoon unang-una sa lahat, sapagkat ito'y po'y samahan ng simbahan. Simbahan na ibig sabihin ay nagpupulong ang lahat dahil tinatawag ang bawat isa sa atin dito para magpuri at magpasalamat sa Panginoon at upang ipakita sa bawat isa sa atin ang ating pagmamahalan at ang ating pananampalataya, ang ating witness
na ako ay iniligtas ng Panginoong Yesus, hindi nag-iisa. Tandaan po ninyo yan, ha? Hindi po tayo pupunta sa langit na nag-iisa. Pupunta po tayo sa langit, nakasama lahat ng mga kapatid natin narito na nagtutulungan tayo, inaangan natin ang bawat isa sa atin, kasama ang Panginoon, kasama ang mga leaders natin, kasama ang bawat isa sa atin dito, sa kapangyarihan ng Eucharistia ipinagdiriwang natin linggo-linggo o Sabado-Sabado. Ito po ibig sabihin ng ating samahan dito, ng simbahan dito. Hindi ho ito barkadahan. Hindi ho ito barkadahan. Ito po ay simbahan. Church, Ecclesia. Na ibig sabihin ay nagtitipon-tipon tayo dito dahil tinawag ang bawat isa sa atin dahil gusto ng Panginoon Diyos at ginusto ni Jesus na tayo ay iligtas sa grupo, sa pamilya, sa parokya, sa komunidad. So kailangan, sabi nga ni Benito, ika-16, kailangan ang samahan ng pag-ibig ay may kailangan sinatawag nating kaayusan. Charity, di ba doon sa encyclical ni Benedict XVI, in order to be real and good, it has to be with order. May kaayusan. Ito pong ibig sabihin ng pagkakaroon ng coordinator, vice coordinator, as secretary, vice secretary, treasurer, vice treasurer, etc., etc. 14, 15 yata ay magiging officer. Hopefully, after a year or two, sa kanilang constitution, ay magbago naman ang mga officers na ito at kayong mga nakaupo rito na hindi pa officers ay magpresenta rin, magsilbi sa komunidad na ito upang ang pamilyang ito na sinasabi natin, pamilya natin ngayon dito sa Rehoboth ay maging pamilyang nagmamahalan, nagsisilbihan sa isa't isa at hindi nangingibabaw para maging ibabaw lang at mag-dominate lang, kundi magsilbi at gawin lahat tayong mga kaaya-aya na nagmamahal, nagsisilbi sa Panginoong Diyos at sa kapwa natin. Mapadali ang pagsilbi at pagmamahal sa kapwa. Sana, pag meron tayong narinig na hindi magagandang salita tungkol sa iba, ay itigil kagad natin. No? We'd better say good things about others and forget the mistakes or correct the mistakes. Na hindi pinag-uusapan, na hindi pumupunta sa iba ang correction. Iikot pa yung correction mo sa isa, sa buong komunidad, hindi pa alam nung kinokorek mo, umikot na sa buong komunidad. Chismis na ho yun, hindi na correction. Malalaman niya na lamang na umikot na, alam na buong komunidad na hindi mo pa alam na ikaw ay pinag-uusapan na mali yung ginawa mo. So hindi ho komunidad yun, hindi ho pamilya yun. Nagsisiraan po tayo pagka noon. So sana, sa ating pakikipag-ugnayan, sa ating kooperasyon, sa ating komunidad dito, sa pamamagitan ng pagsisilbi ng ating mga officers, tayong lahat ay magkaroon ng positibong saloobin, positibong attitude na kung ano yung makasisira, huwag na ho natin ituloy, huwag na natin sabihin. Kung ano yung makaka-build up, kung ano yung makakagawa, makakabuti sa ating samahan dito, ipagpatuloy po natin. So sana ito ang maging mensahe ko sa inyo, sa mga officers na mangangako na pagsisilbihan ho tayo, hindi ho sila ang magko-command sa atin, sila ho magsisilbi sa atin. Yun ho ibig sabihin ng leadership. Hindi ho yung pinagsisilbihan ang mga leaders, kundi sila ang magsisilbi. This is what we call the servant leadership, no? Upang tayong lahat ay maging kaaya-aya sa Panginoon Diyos at magmamahalan sa isa't isa sa pamamagitan ng ating pagsisilbi. So, not anyone, wala ho sa atin dito ang exempted sa pagsisilbi. Sila ho ang pinaka-servant natin. Okay? Sila ho pinaka-servant natin na kung meron man sabihin natin tumatayo na para bang pinagsisilbihan ay malihong servant yon, malihong leadership yon na hindi sang-ayon sa leadership ng ating Panginoong Yesus na ipinakita sa atin. Hindi ho sang-ayon sa pinakita ni Mama Mary at ni Joseph bilang leader ng family nila at bilang leader ng community ito. Sana ay maging kagaya sila ni Mama Mary at ni Joseph na nagsilbi para kay Jesus, para gawin ni Jesus ang kanyang trabaho na magsilbi at na isagipin ang buong mundo. Sana ganun na mangyari sa kanila, no? Na sa pamamagitan nila, tayo rin ay bumuti at maging mga instrumento para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin dito sa tulong ng ating Panginoong Jesus sa kanyang katawan at dugo na ating tinatanggap bawat Sabado. So we prayed for this, that everyone would be at the service of the community, especially our leaders who will promise their oath or by prayer this evening after communion.